Good evening po mga magulat mga kapatid. At napanood nga po natin ang ikatlong sinabi ng ating Panginoong Jesus. Behold your son, behold your mother. Ito po ay makikita natin sa John 19 verse 26 to 27. When Jesus saw his mother there and the disciple whom he loved standing nearby, he said to her, Woman, here is your son. And to the disciple, here is your mother. From that time on, this disciple took her into his home. So mga magulang at mga kapatid, dito po makikita po natin the Lord's heart ay punong-puno ng concern sa kanyang sa kanyang mother o kay Mary, di ba? At sa ating mga nanay. So bakit po natin nasabi 'yon? Sapagkat bago po maligutan ng hininga si Jesus Christ, ay sinigurado niya na si Mary ay hindi mapapabayaan, mafo-forgotten or mafo-forsaken, di ba? Hinabili niya ito sa kanyang mga disciples, which is kay John the Beloved, di ba po? At nung araw na yon, na si Mary po ay hindi na nag-iisa or mag-iisa. Kasi nga po sumama na po siya kay John the Beloved, at si John the Beloved naman po ay itinuring niyang ina si Mary, at si Mary naman ay itinuring siyang anak. Di ba po? Sapagkat si Mary nga po, alam naman natin dyan at that time, she's a widow. Di ba? Wala na si Joseph at that time. At ayaw ng Panginoon din na mapabayaan siya. Di ba? Christ loved to Mary, Jesus addressing Mary, woman, behold your son. Di ba po? The very word of Jesus showing an expression of love, honor, and respect to her mother. Si Jesus Christ addressing Mary as a woman. It is not an insult. Ito po ay endurement, kung tawagin. Pagmamahal, affection. Yan po ang tawag doon sa endurement. So kasi sa ating mga Filipino tradition, di ba? Pag tinawag natin o ating mga magulang na women, nasa na yung women? Nasa na yung baon ko? Women, di ba? Eh baka susunod, hagisan ka lang ng kaldero tsaka ng mga utensils di ba? Makabigyan ka ng manok na pula dyan, di ba? Di ba yung ganun di ba? Kaya, pero, hindi po yung pamabastos. Di ba po? Sa Filipino tradition kasi natin is ganun hindi maganda pakinggan, di ba? Pero in Jewish tradition or in the Middle East, yung women po, pag sinabi nilang women, respectful po yun. They give respect sa mga magulang, di ba? Sa kanilang ina, di ba? And mga magulang at mga kapatid, we need to respect our parents, di ba? And cherish them, and we need to show the affection to them. Don't neglect them. Di ba po? Mahalin natin mga magulang para bigyan tayo ng mahabang buhay. Di ba yan naman po ang sinabi ng ating Panginoon sa Exodus 20, verse 12, Honor your father and your mother, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Sa Deuteronomy din, makikita natin yan. Chapter 5, verse 16. Honor your father and your mother as the Lord your God has commanded you, so that you may live long. Diba? Live long, and that it may go well with you in the land of the Lord your God is giving you. Yan po yung promise ng ating Panginoong Jesucristo sa atin para humaba po ang ating buhay. Respetuhin natin, i-honor natin ang ating father and mother po. Di ba po? We should honor them by thankful them. Magpasalamat tayo sa ating mga magulang. And by being patient with them. Kasi alam naman natin kapag matatanda na, makukulit yun. Di ba? Makukulit. Gusto ng ganito kahit hindi yung pwede. Di ba? Pero kailangan natin habaan ang ating mga pasensya. Mahalin natin sila. Be patient with them.
At ang kailangan lang natin gawin, honor them, thankful for them, listen to them, understanding them, and praying for them. Amen. Huwag po natin pagsalitaan ng masama ang ating mga magulang. Diba? Dahil hindi porket matatanda na sila, wala na silang kakayanan, hindi na sila malakas, i-disrespect na po natin sila. Huwag po natin gawin yon. Kasi hindi rin nag-glorify ang ating Panginoon. At hindi rin tayo mabibigyan ng magandang kinabukasan at magandang buhay ng ating Panginoong Jesucristo, lalo na mahabang buhay. So, kailangan lang natin respect them, honor them, thankful to them, listen to them, understanding them, and the last is pray for them. Amen po mga kapatid. Amen.